So, tapos na ang Philippine Cup and it's time para pag-usapan ang next conference. Ang opening ay sa March 11, medyo matagal-tagal sa nakasanayan natin. And marami tayong pag-uusapang mga moves nito. Mga rumors, kaya may isang buwan tayong puro interesting topics and feel free na mag-suggest din sa comment section yung mga tingin yung magandang pag-usapan. 2 weeks ago pa lang is meron ng import ang Phoenix Fuel Masters under new coach Charles Chu. Tsaka based on the reports is meron silang sponsor and looking sila to compete hard in the league right now. They got rid of some players and veterans na wala sa kanilang direction. Kung titingnan natin is mukhang seryoso naman sila and sana talaga para meron tayong papanuurin na bago sa mata, though hindi bago yung Phoenix. Alam nyo yun, parang bago sa paningin natin na ganito na pala yung Phoenix. Ang import nila ay si James Dickey III and according kay Chu is nahirapan silang maghanap kasi ongoing ang lahat ng liga. Si Dickey ay 6'10" from a Division I school, University of North Carolina. Yung past 2 years niya ay sa Indonesia siya naglaro and naging teammate niya pa si Justin Brownlee for Pelita Jaya. He averaged 18.7 points, 11.7 rebounds at 2 assists per game. Based on the films, merong paint dominance, yung tipong matatakot kapag nakita mo. Tapos merong quick first step kapag binigyan ng isolation sa elbow, may dribbling skills, merong decent post moves, at syempre yung importante sa ganitong team is yung rim protection. Grabe yung length at athleticism niya. Saktong-sakto talaga para sa PBA at sa Phoenix. Swerte na rin talaga ng Fuel Masters dito eh. Big man that can also run the floor. Parang he can do everything sa loob ng floor. Speaking of swerte, SMB naman is naguguluhan ngayon eh. Sabi nga natin sa start ng video, sabay-sabay yung mga liga kaya pahirapan din sa imports. Which ito yung problema ng SMB. Syempre, kakagaling lang sa championship, looking for a grand slam si Coach Leo na si Benny Boatwright. Kaso lang, naglalaro at nakakontract sa KBL. Yung last game niya for KBL sa elimination is April 8 pa. Tapos kung umabot pa hanggang finals yung team, edi mas matagal pa. Ang estimation pa nga lang dun sa April 8 na last game is 4 games siyang wala sa SMB. If ever. So, ano yung dapat gawin ng Beerman ngayon? Ayon kay Coach Leo, may communication daw sila tapos gusto rin naman ni Benny. Pero yung commitment is not really sure kung pagkatapos ng April 8, lalaro ba talaga siya sa SMB, ganun. Feel ko yung naging mali is yung advanced thinking ng SMB. Hindi siya na-secure nung una pa lang eh. Like, wala pa siyang KBL na contract. Sana nasabihan agad siya ng ganito. March 11 yung PBA niya, ganyan. We need you to be here by January. Kaso, walang ginawa ganun. Maybe nasobrahan sa focus ng Philippine Cup. Tsaka yung commitment rin ni Benny. Pero, commit yan agad eh kung nakuha agad siguro, 'di ba? Pero andyan na yan, they need to face it. Mahirap din na mag-risk ng ilang games. Feel ko ang dapat kunin ng SMB is yung pang Governors Cup na rin yung height eh. Para there is a chance for them sa Grand Slam. Para yun na rin yung import, diba? Kasi they don't really need a big man if nandyan pa si Fajardo at Motau Tua. Tapos malaki rin yung role ni Bronjal. Baka mawala pa kung big man import. As a basketball fan, suggestion lang naman tong akin. Feel ko it's the best option. Much better if point guard na mga Miles Powell or siya na lang yung kunin, 'di ba? Kasi kung di pa nag-step up si Chris Rosales sa series kontra TNT, hindi pa na-solve yung problem nila throughout. So I think a Miles Powell or same breed can elevate the Beermen in the upcoming 2 conferences for a chance na makapag-Grand Slam. Pero kayo ba, do you think my suggestion is ideal? And sino yung same type ni Miles Powell na kukunin nyo sa mga SMB fans dito? Or something else? Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Agun Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.